Sa bawat yugto ng buhay ng tao, mayroong dalawang landas na laging nakabukas. Ang isa ay daan ng pagkaligaw at ang isa ay daan ng karunungan. Marami ang nabibighani sa kislap ng kayamanan, ngunit kakaunti lamang ang nakauunawa na hindi lahat ng ningning ay tunay na liwanag. Ang ilan ay naghahabol ng ginto, ngunit kapalit nito ay pagkahapon ng kaluluwa, habang ang iba namay natutong pahalagahan ang disiplina at ang tamang pagpapasya, kaya't nakamtan nila hindi lamang ang yaman sa bulsa, kundi ang higit na mahalagang yaman sa kalooban. Sa pananaw ng mga Stoic, ang kayamanan ay hindi dapat maging Panginoon ng ating buhay, kundi isang alipin lamang ng ating karunungan. Sapagkat ayon kay Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapalito sa atin, kundi ang paraan ng ating paghusga sa mga bagay na iyon. Kaya't kung ang ating kaisipan ay magulo at puno ng maling paniniwala, kahit gaano karami ang ating ari-arian, mananatili tayong dukha. Ngunit kung ang ating kaisipan ay busog sa tamang pangunawa, kahit kaunti ang nasa ating mga kamay, tunay tayong mayaman. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sama-sama nating tuklasin ang mga aral na magbubukas ng pintuan tungo sa isang mas malalim na pag-unawa, hindi lamang kung paano yumaman, kundi kung paano maging malaya sa pagkakamali at sa mga bigkis ng maling pagnanasa. Ngayong naunawaan natin na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa karunungan at tamang pagdidesisyon, oras na upang tuklasin ang mga hakbang na magdadala sa atin sa landas ng katotohanan at kaunlaran. Ang susunod na mga gabay ay hindi simpleng listahan ng payo, kundi mga prinsipyo na hinubog ng Stoic philosophy, na praktikal, matatag at nakaugat sa malalim na pangunawa sa sarili at sa mundo. Ang mga prinsipyong ito ay magtuturo kung paano iwasan ang mali at yakapin ang tama sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Number 1, kontrolin ang iyong kaisipan at emosyon. Bago pa man dumating ang kayamanan, ang unang hakbang ay ang pamahalaan ang sariling isip. Hindi maaaring umunlad ang isang tao na alipin ng galit, takot o labis na pagnanasa kapag ang isip ay gulo. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ay nagiging pabigla-bigla at madalas na uuwi sa pagkakamali, pagkabigo at pagkawala ng pagkakataon. Ang kalayaan mula sa mga emosyon ay nagbubukas ng daan sa malinaw na pagdedesisyon, maayos na plano at matalinong aksyon. Ang mga taong may kontrol sa sarili ay hindi basta sumusunod sa pansamantalang damdamin, bagkus ay kumikilos ayon sa kanilang prinsipyo at pangmatagalang layunin. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng kung ano ang gusto mo sa anumang oras, kundi ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa sarili. Ang yaman at tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahan ng isang tao na hindi padala sa galit, inggit o takot. Ang bawat desisyon na nagmumula sa disiplinadong isip ay may mas mataas na posibilidad na magdala ng kaunlaran at katatagan sa buhay. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat pagsimula sa paghubog ng sariling pag-iisip. Hindi sapat na hangarin lamang ang pera o material na bagay. Dapat ding malinaw ang pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga at hindi mahalaga sa buhay. Ang isang disiplinadong isip ay parang matibay na pundasyon ng gusali. Kapag matibay ang pundasyon, ang anumang itatayo sa ibabaw nito ay magiging matatag at ligtas mula sa unos at pagyanig. Sa ganitong paraan, ang yaman ay hindi lamang panlabas na sukatan, kundi bunga rin ng malalim na pag-unawa, disiplina at matatag na karakter. Ang kakayahang huminto, magmuni-muni at suriin ang sariling damdamin bago kumilos ay nagbibigay ng kalamangan sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa personal na relasyon hanggang sa pinansyal na desisyon. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay mas matatag at mas makabuluhan kapag ito ay nagmumula sa malinaw, mahinahong at disiplinadong isip. Ang sinumang marunong mamuhay ng may kontrol sa sarili ay hindi basta nakakatipid ng pera o nakakatamo ng ari-arian, kundi nakakaipon din ng tunay na yaman, ng karunungan at kapayapaan sa kalooban. Number 2, magplano at mamuhay ayon sa prinsipyo. Ang kayamanan ay hindi nagmumula sa swerte lamang o sa pansamantalang pagkakataon. Ito ay bunga ng maingat at matalinong pagpaplano.
ng kakayahang gumawa ng aksyon na nakaugat sa matibay na prinsipyo at malinaw na layunin. Ang isang tao na walang prinsipyo ay parang barkong walang timon na basta sinusunod ang agos ng pagkakataon, dala-dala ng tukso o padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Sa kabilang banda, ang taong may prinsipyo ay may gabay sa bawat hakbang at alam kung alin ang tama, alin ang makakabuti hindi lamang sa kanya kundi sa kanyang kinabukasan. Ayon kay Seneca, hindi dahil sa dami ng ating pag-aari ay tayo ay mayaman kundi dahil sa kakayahan nating mamuhay ng simple at ayon sa dahilan. Ang aral na ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa luho, kundi sa kakayahan ng isang tao na mamuhay ng maayos, disiplinado, at may malinaw na layunin. Ang prinsipyo at tamang pagpaplano ay nagbibigay daan sa atin na gamitin ang yaman ng maingat, maiwasan ang maling desisyon at makamit ang pangmatagalang tagumpay. Ang sino mang nagnanais yumaman ay dapat magkaroon ng malinaw na plano para sa hinaharap. Hindi ito nangangahulugan na magiging rigid o hindi marunong mag-adjust, kundi bawat hakbang ay sinusuri ng maigi, tinitimbang ang panganib at iniayon sa matibay na prinsipyo. Ang pamumuhay ayon sa prinsipyo ay nagbibigay ng kalinawan sa isip, pinapababa ang posibilidad ng pagkaligaw at pinapalaki ang tsansa na ang bawat aksyon ay magbunga ng tamang resulta. Sa katunayan, ang mga taong may maayos na plano at prinsipyo ay mas handa sa mga pagsubok. Kahit dumating ang hindi inaasahang problema o tukso, ang kanilang mga desisyon ay nakaangkla sa lohika, disiplina at pangmatagalang layunin. Ang prinsipyo ay parang ilaw sa dilim na naggagabay sa bawat hakbang. Nagtataguyod sa atin upang manatiling matatag kahit sa gitna ng kaguluhan at tukso. Ang pagkakaroon ng malinaw na prinsipyo at sistematikong plano ay hindi lamang nagbubunga ng kayamanan sa panlabas na aspeto ng buhay, kundi nagbubukas din ng yaman sa isip, karakter, at kapayapaan sa kalooban. Ang bawat aksyon na nagmumula sa maayos na plano ay mas matatag at mas makabuluhan. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay hindi basta resulta ng swerte, kundi bunga ng disiplinadong pag-iisip, maingat na pagpapasya at pagkilos ayon sa matibay na prinsipyo. Sa ganitong paraan ang kayamanan ay nagiging produkto ng katalinuhan at karakter, at ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pagkakaisa ng isip, puso, at aksyon. Number 3, alamin ang tunay na halaga ng bawat bagay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa kakayahang kilalanin at pahalagahan ang mga bagay na may tunay na kahalagahan sa buhay. Maraming tao ang nabibighani sa kislap ng material na bagay, ngunit madalas nilang nakakaligtaan na ang pinakamatibay na kayamanan ay nasa kaalaman, disiplina, at karunungan sa pagpili kung ano ang dapat pahalagahan at kung ano ang dapat pakawalan. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapalito sa atin, kundi ang paraan ng ating paghusga sa mga bagay na iyon. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananaw at paghusga ang siyang nagtatakda kung tayo ay tunay na yumayaman o dukha sa puso at isip. Ang isang tao na hindi marunong magpahalaga sa tamang bagay ay maaring magkaroon ng maraming pera, ngunit siya ay dukha sa karunungan at kapayapaan sa kalooban. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat magsanay sa tamang paghusga. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala sa pagitan ng pansamantalang luho at pangmatagalang kapakinabangan, sa pagitan ng kagustuhan at pangangailangan, sa pagitan ng tama at mali. Ang pag-unawa sa tunay na halaga ng bawat bagay ay nagbibigay daan sa atin upang mamuhunan ng oras, pera at enerhiya sa mga bagay na tunay na magdadala ng kaunlaran at kapayapaan. Kapag natutunan nating bigyang halaga ang tamang bagay, nagiging malinaw ang ating mga desisyon. Hindi tayo madaling maakit sa mga tukso o padala sa agos ng lipunan. Ang bawat hakbang patungo sa kayamanan ay nagiging makabuluhan at bawat pagsisikap ay may direksyon at layunin. Ang kakayahang pumili ng tama at tanggihan ang mali ay nagbibigay sa atin ng kontrol sa ating buhay. At sa huli, ang kontrol na ito ang nagdudulot ng tunay na tagumpay at yaman. Ang proseso ng pagkilala sa tunay na halaga ay hindi madali at nangangailangan ng patuloy na pagmumuni-muni
at disiplina. Ngunit sa bawat sandaling inilaan natin upang suriin ang ating paghusga at palakasin ang ating kakayahang magdesisyon ng tama, mas lalo tayong nagiging handa na harapin ang mga hamon ng buhay at mas matagumpay sa pag-abot ng kayamanan. Ang tunay na yaman ay bunga ng malinaw na pag-iisip, tamang prinsipyo, at tamang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga, at ito ay nagmumula sa loob bago pa man makita sa labas. Number 4. Maging disiplinado sa pananalapi at pamumuhay. Ang yaman ay hindi basta nagmumula sa mataas na kita o biglaang swerte. Ito ay bunga ng disiplina sa bawat aspeto ng buhay, lalo na sa paraan ng paggamit at pamamahala ng pera. Ang mga taong walang disiplina ay madalas nauuwi sa utang, pag-aaksaya at kawalan ng katiyakan. Ang disiplina sa pananalapi at pamumuhay ay nagbubukas ng daan upang ang bawat pera, oras at lakas ay magamit ng may kabuluhan at may pangmatagalang epekto. Ayon kay Seneca, hindi para sa kasaganaan ang buhay, kundi para sa pamumuhay ng ayon sa rason. Ang pamumuhay ng may disiplina ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi sa lahat ng kasiyahan, kundi ang pagkakaroon ng kakayahang piliin ang tama at tanggihan ng labis o walang saysay. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala sa yaman, nagiging malinaw ang landas patungo sa tunay na kayamanan at nagkakaroon tayo ng kalayaan mula sa pagkagapos ng impulsive na pag-uugali at padalos-dalos na desisyon. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat magsanay ng matibay na disiplina sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa paggamit ng pera hanggang sa oras at enerhiya. Ang kakayahang mag-ipon, maglaan at mamuhunan ng maingat ay pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Ang disiplina ay nagbibigay ng kalinawan sa isip at katiyakan sa hinaharap. Kapag ang isang tao ay nakasanayan ng tamang pamumuhay, ang kanyang mga desisyon ay hindi basta padalos-dalos kundi nakaayon sa lohika at prinsipyo, kaya mas madali niyang maabot ang kayamanang kanyang ninanais. Bukod sa pananalapi, ang disiplina sa pamumuhay ay nagpapalakas ng karakter at pag-iisip. Ang kakayahang pamahalaan ng sarili, magtakda ng limitasyon, at manatiling tapat sa sariling layunin ay nagbubunga ng mas matatag na pundasyon para sa tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahang mamuhay ng maayos, may prinsipyo, at may kontrol sa sarili. Sa ganitong paraan, ang disiplina ay nagiging tulay na nagdadala sa atin mula sa pansamantalang kasiyahan patungo sa pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa kalooban. Number 5. Iwasan ang labis na pagkagusto sa material na bagay. Maraming tao ang nagkakamali sa pananaw na ang kayamanan ay nasusukat sa dami ng kanilang ari-arian o sa kislap ng kanilang luho. Ngunit ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa panlabas na bagay. Ang labis na pagnanasa sa material na bagay ay nagdudulot ng kawalan ng kapayapaan sa isip at pagkaligaw sa tamang landas. Kapag ang tao ay alipin ng kanyang pagnanasa, ang bawat desisyon ay nagiging padalos-dalos at maraming pagkakataon ang nasasayang. Ang ganitong kalagayan ay nagiging sanhi ng paulit-ulit na pagkakamali at pagkabigo, sapagkat ang pansamantalang kasiyahan ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pangmatagalang kapakinabangan. Ayon kay Epictetus, ang hindi makokontrol sa labas ay hindi dapat maging sanhi ng pagkabalisa sa loob. Ang aral na ito ay nagpapaalala na ang labis na pagkagusto sa mga bagay na panlabas at hindi kontrolado ay nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan at kawalan ng tunay na kalayaan. Ang tunay na yaman ay nagmumula sa kakayahang mamuhay ng simple, may disiplina at may malinaw na pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat matutong ihiwalay ang pansamantalang luho mula sa pangmatagalang kapakinabangan. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ng lahat ng kasiyahan, kundi ang bawat kasiyahan ay dapat suriin sa konteksto ng pangmatagalang layunin at tamang pagpapasya. Ang kakayahang tanggihan ng labis at piliin ang tama ay nagdudulot ng kalayaan mula sa pagkagapos ng tukso at padalos-dalos na desisyon. Ang taong may ganitong pag-iisip ay nagiging mas matatag sa gitna ng hamon, mas malinaw sa kanyang mga prioridad, at mas maayos ang direksyon ng kanyang mga aksyon. Bukod dito, ang pag-iwas sa labis na pagkagusto sa material na bagay
ay nagbubukas ng espasyo para sa ibang aspeto ng yaman. Ang kayamanan sa karunungan, karakter at kapayapaan sa kalooban ay mas madaling makamtan kapag hindi ang panlabas na luho ang pangunahing hangarin. Ang tao na may kakayahang pahalagahan ang tamang bagay sa tamang oras ay mas handa sa mga hamon ng buhay, mas maingat sa kanyang mga desisyon at mas may kakayahang magpatuloy sa landas ng tagumpay. Ang kakayahang mamuhay ng may tamang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga ay nagdudulot ng tunay na kalayaan at kapayapaan na siyang pundasyon ng pangmatagalang yaman at tagumpay. Sa ganitong paraan, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang panlabas na sukatan, kundi bunga ng malinaw na pag-iisip, matibay na prinsipyo, disiplina, at tamang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Ang bawat hakbang na nagmumula sa ganitong pag-iisip ay mas makabuluhan, mas matatag, at mas magbibigay daan sa tagumpay na nagmumula sa loob patungo sa labas. Number 6. Maglaan ng oras sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera at ari-arian, kundi pati sa karunungan at kaalaman na dala ng bawat desisyon at karanasan. Ang tao na tumitigil sa pag-aaral ay nalulugmok sa limitasyon ng kanyang pananaw at kakayahan. Sa kabilang banda, ang patuloy na paglinang ng kaalaman at kakayahan ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa tagumpay at pangmatagalang yaman. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan. Ito ay isang walang katapusang proseso ng pagpapabuti sa sarili at pag-unawa sa mundo. Ayon kay Seneca, ang kaalaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong alam, kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang mabuhay ng mas maayos. Ang aral na ito ay nagpapaalala na hindi sapat ang simpleng kaalaman, kundi ang praktikal na paggamit nito sa pagpapabuti ng sariling buhay at sa paggawa ng tamang desisyon. Ng pagharasit sa pagpapalawak ng kaalaman ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang mga oportunidad na madalas hindi napapansin ng iba at maiwasan ang pagkakamali na nagmumula sa kakulangan ng pangunawa. Ang sino mang nagnanais, yumaman ay dapat patuloy na maglaan ng oras para sa pag-aaral at personal na pag-unlad. Ang pagbabasa, pagsusuri at pagninilay-nilay sa mga aral ng karunungan ay nagbibigay daan upang mas maging malinaw ang isip, mas maayos ang pagpapasya, at mas matibay ang prinsipyo sa bawat hakbang ng buhay. Sa ganitong paraan, ang bawat desisyon ay hindi lamang padalos-dalos kundi bunga ng malalim na pangunawa at pag-iisip na nakatuon sa pangmatagalang layunin. Bukod sa kaalaman sa pananalapi, mahalaga ring linangin ang kaalaman sa sarili, sa relasyon sa ibang tao, at sa mundo sa paligid. Ang tunay na yaman ay nagmumula sa balanse ng karunungan at karanasan. Ang kakayahang magdesisyon ng may kaalaman at malinaw na pangunawa ay nagbibigay sa atin ng kontrol sa ating buhay, kalayaan mula sa maling paniniwala at kakayahang harapin ang bawat hamon ng may tiwala at kapanatagan. Ang oras na inilaan sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman ay hindi nasasayang. Ito ay nagbubunga ng pundasyon ng tunay na tagumpay at yaman na hindi lamang nakikita sa labas kundi ramdam sa loob. Sa bawat hakbang na ginagawa natin na nakabatay sa tamang kaalaman, mas lalo tayong nagiging handa sa mga pagsubok, mas matatag sa ating mga prinsipyo at mas malapit sa pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa kalooban. Number 7, pahalagahan ang oras at gamitin. Ito ng matalino, isa sa pinakamahalagang yaman na hindi nabibili ng pera ay ang oras. Ang bawat sandali na lumilipas ay hindi na maibabalik. Ang tao na walang disiplina sa paggamit ng oras ay madalas nasasayang sa walang kabuluhang gawain, walang malinaw na layunin at pabigla-biglang desisyon. Sa kabilang banda, ang taong may malinaw na pagpapahalaga sa oras ay nagagampanan ang bawat hakbang ng may katinuan, mas maayos na plano at mas matibay na direksyon patungo sa tagumpay. Ayon kay Seneca, hindi natin pinapahalagahan ang oras, ngunit ito ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na ang wastong pamamahala ng oras ay nagbibigay sa atin ng kalayaan at kontrol sa buhay. Ang bawat minuto na ginugol sa pag-aaral, pagpaplano at paggawa ng tamang aksyon ay isang hakbang patungo sa
pangmatagalang tagumpay, at kayamanang hindi nasusukat sa material na bagay lamang. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat matutong maging disiplinado sa paggamit ng oras. Ang pagpapaliban o paggugol sa oras sa walang saysay na gawain ay nag-aaksaya ng pagkakataon, enerhiya at potensyal. Sa halip, ang bawat sandali ay dapat ilaan sa mga gawain na magdadala ng kaunlaran, karunungan at pagpapalago ng sarili. Ang wastong paggamit ng oras ay nagbibigay daan sa atin upang planuhin ang hinaharap, suriin ang kasalukuyan at mapanatili ang kontrol sa ating buhay kahit sa gitna ng mga hamon at tukso. Bukod sa personal na kaunlaran, ang pahalaga sa oras ay nagdudulot din ng mas mahusay na relasyon sa ibang tao. Kapag alam natin ang kahalagahan ng bawat sandali, mas nagiging maingat tayo sa kung paano natin ginugugol ang oras kasama ang pamilya, kaibigan at kasamahan. Ang ganitong disiplina sa oras ay nagiging pundasyon ng balansing buhay, produktibong pagkilos at makabuluhang tagumpay. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi lamang nakabase sa pera o material na bagay, kundi sa kakayahang gamitin ang oras ng may kahusayan, malinaw na layunin at disiplina. Ang bawat sandali na ginugol ng may tama at makabuluhang aksyon ay nagbubunga ng matatag na pundasyon para sa tagumpay, kalayaan at kapayapaan sa kalooban. Ang pagpapahalaga sa oras ay nagbibigay sa atin ng kontrol, malinaw na landas, at tunay na yaman na hindi nasusukat sa material na bagay lamang. Number 8. Maging mapagpasensya at magtiyaga. Ang tunay na yaman at tagumpay ay hindi natatamo sa isang iglap. Maraming tao ang madaling mawalan ng pag-asa kapag ang kanilang mga plano ay hindi agad nagbubunga ng resulta. Ang kawalan ng pasensya ay nagdudulot ng padalos-dalos na desisyon, pagkabigo sa gitna ng unos at pagkaligaw sa tamang landas. Sa kabilang banda, ang mapagpasensya at matiyagang individual ay kayang harapin ang bawat hamon, magsikap ng matagal at maghintay sa tamang oras bago makamit ang pangmatagalang tagumpay. Ayon kay Epictetus, ang tagumpay ay bunga ng pagpipigil sa sarili at pagtitiyaga sa tamang landas. Ipinapahiwatig nito na ang kakayahang maghintay, magtiyaga at manatiling tapat sa prinsipyo ay susi sa tunay na kayamanan. Ang sinumang marunong magtiyaga ay hindi basta sumusuko sa unang pagsubok. Sa halip, ginagamit niya ang bawat karanasan, pagkakamali at hamon bilang gabay upang maging mas matalino at mas handa sa hinaharap. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat matutong magkaroon ng mahabang pasensya at kakayahang magtiyaga sa proseso. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay maaring mabagal at puno ng pagsubok, ngunit ang matiyagang individual ay hindi natitinag, ang kanyang isip ay malinaw, ang kanyang layunin ay matibay, at ang kanyang disiplina ay hindi nagbabago sa gitna ng paghihirap. Bukod dito, ang pagiging mapagpasensya ay nagbibigay daan upang mas mahusay na mapamahalaan ang emosyon at mas maingat sa paggawa ng desisyon. Kapag may tiwala sa proseso at kakayahang maghintay sa tamang panahon, ang bawat hakbang ay mas maayos, mas epektibo at mas makabuluhan. Ang mapagpasensya at matiyagang tao ay nakakaipon hindi lamang ng yaman sa panlabas na aspeto ng buhay, kundi pati na rin sa karakter, kaalaman at kapayapaan sa kalooban. Sa ganitong paraan, ang pagtitiyaga at pasensya ay nagiging pundasyon ng pangmatagalang tagumpay at tunay na kayamanan. Ang bawat hakbang, bawat desisyon at bawat aksyon ay nagiging mas matatag at makabuluhan sapagkat ang tao ay nagkakaroon ng kakayahang maghintay sa tamang pagkakataon, gamitin ang tamang diskarte at manatiling tapat sa prinsipyo sa lahat ng oras. Number 9. Palibutan ang sarili ng tamang tao at impluensya. Ang tao ay produkto ng kanyang kapaligiran at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming individual ang nahuhulog sa maling desisyon at padalos-dalos na aksyon dahil sa negatibong impluensya o maling kasama. Sa kabilang banda, ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may prinsipyo, disiplina at matatag na pananaw ay nagbibigay ng gabay, inspirasyon at tamang perspektibo sa bawat hakbang ng buhay. Ang tamang impluensya ay nagpapalakas ng kalooban, nagpapalinaw ng isip at nagtuturo ng mas matibay na disiplina. Ayon kay Seneca, ang isang tao ay dapat pumili ng mga kaibigan na mas
matalino at mas maayos kaysa sa kanya, upang siya ay mahubog at mapalakas. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang kalakasan ng loob at tagumpay ay hindi basta nagmumula sa sariling kakayahan lamang, kundi sa tamang ugnayan at gabay na natatanggap mula sa mga taong nakapaligid. Ang sinumang nagnanais yumaman ay dapat maingat sa pagpili ng kasama at impluwensya sa kanyang buhay. Ang pakikipag-ugnayan sa tamang tao ay hindi lamang nagdudulot ng inspirasyon, kundi nagtuturo rin ng tamang pag-uugali at tamang prinsipyo. Kapag ang tao ay pinaliligiran ng mga individual na disiplinado, mahinahon, at may malinaw na layunin, nagiging mas madali ang paggawa ng tamang desisyon at mas nababawasan ang posibilidad ng pagkakamali. Ang tamang impluwensya ay parang ilaw na gumagabay sa gitna ng dilim, na naglilinaw sa landas at nagtataguyod sa atin upang manatili sa tamang direksyon. Bukod sa praktikal na benepisyo, ang pagpili ng tamang tao at impluwensya ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Ang bawat koneksyon ay maaaring maging oportunidad para sa personal na pag-unlad, pagpapalawak ng kaalaman at pagpapalakas ng karakter. Sa ganitong paraan, ang kayamanan ay hindi lamang panlabas na sukatan, kundi bunga rin ng maayos na relasyon, matatag na prinsipyo, at malinaw na pananaw sa buhay. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay mas matibay at mas makabuluhan kapag ang tao ay pinaliligiran ng tamang tao at impluwensya. Ang tamang kapaligiran at ugnayan ay nagbibigay ng gabay, inspirasyon at proteksyon laban sa pagkakaligaw sa maling landas, kaya mas malaki ang tsansa na makamit ang tunay na yaman at pangmatagalang tagumpay. Number 10. Gamitin ang kayamanan para sa mabuti at makabuluhang layunin. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan o luho. Kapag ang pera at ari-arian ay ginamit ng may tamang layunin, nagbubunga ito ng mas malalim na kasiyahan, kapayapaan at respeto sa sarili. Ang mga taong nakatuon sa material na bagay lamang ay madalas napapabayaan ang pinakamahalagang aspeto ng buhay, tulad ng pamilya, relasyon at kontribusyon sa lipunan. Sa kabilang banda, ang taong gumagamit ng yaman para sa makabuluhang layunin ay nakakapag-iwan ng pamana at nagiging inspirasyon sa iba. Ayon kay Marcus Aurelius, ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka, kundi kung paano mo ito ginagamit. Ang aral na ito ay nagpapaalala na ang yaman ay tunay na nagiging yaman lamang kapag ito ay nagagamit para sa kabutihan, karunungan at makabuluhang layunin. Ang pag-aaksaya ng kayamanan sa walang saysay na bagay ay nagdudulot ng panandaliang kasiyahan lamang, samantalang ang paggamit nito sa tama at makabuluhang paraan ay nagbubunga ng pangmatagalang tagumpay at kapayapaan sa kalooban. Ang sinumang nagnanais, yumaman, ay dapat matutong maglaan ng yaman hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa mga bagay na may positibong epekto sa buhay ng iba at sa lipunan. Ang tamang paggamit ng yaman ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na kahulugan ng tagumpay, naglilinaw ng layunin at nagpapalakas ng karakter. Ang bawat hakbang sa paglalaan ng yaman para sa mabuti ay isang hakbang patungo sa pagkamit ng tunay na kasaganaan, isang kasaganaan na hindi lamang nasusukat sa material, kundi sa kalidad ng buhay, relasyon at kabutihang naipapamahagi sa iba. Bukod sa material na aspeto, ang paggamit ng yaman sa makabuluhang paraan ay nagtuturo rin ng disiplina, pasensya at tamang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga. Ang kakayahang mamuhunan ng pera, oras at lakas sa tamang layunin ay nagpapalakas ng isip, nagtataguyod sa karakter at nagbibigay ng malinaw na direksyon sa buhay. Sa ganitong paraan, ang tunay na kayamanan ay nagiging tulay na nagdadala sa atin mula sa pansamantalang kasiyahan patungo sa pangmatagalang kaunlaran, kapayapaan sa kalooban at makabuluhang buhay. Ang bawat hakbang sa paggamit ng kayamanan ng may tama at makabuluhang layunin ay nagdudulot ng mas matatag na pundasyon para sa tagumpay at mas malalim na kahulugan sa bawat desisyon. Ang yaman na ginagamit sa kabutihan ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa sarili, kundi nagdudulot rin ng positibong impluwensya sa ibang tao, kaya nagiging instrumento ito para sa mas malawak na pagbabago
at tunay na tagumpay na nagmumula sa loob patungo sa labas. Ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang sukatan ng iyong halaga o yaman sa buhay. Ang tamang paghawak nito ay nagsisimula sa pagkilala na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa kontrol sa sarili, disiplina at malinaw na pag-iisip. Huwag hayaang ang pagnanasa sa luho o takot sa kakulangan ang magdikta ng iyong desisyon. Sa halip, gamitin ang pera ng may layunin para sa pangmatagalang kapakinabangan at hindi lamang para sa pansamantalang kasiyahan. Maglaan ng bahagi ng iyong kita para sa pangangailangan, mag-ipon para sa hinaharap, at mamuhunan sa mga bagay na tunay na magpapalago sa iyong buhay. Huwag matakot sa pagbabawas ng labis na gastusin at huwag rin padalos-dalos sa pag-aaksaya. Ang disiplina sa pananalapi ay nagbubukas ng kalayaan at kapayapaan sa isip. Ayon kay Seneca, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian, kundi sa kakayahan mong mamuhay ng simple at ayon sa dahilan. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang pera ay dapat gamitin sa paraang makatuwiran, may prinsipyo, at hindi nagpapabigat sa isip at kalooban. Ang tunay na yaman ay bunga ng maayos na pagpapasya, tamang pagpapahalaga, at disiplina sa sarili. Sa bawat hakbang sa paghawak ng pera, laging suriin ang iyong motibo at layunin. Tanungin ang sarili kung ang paggasta o pamumuhunan ay magdadala ng tunay na kapakinabangan o kung ito ay bunga lamang ng tukso at pansamantalang emosyon. Ang stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kontrol sa sarili at maingat na pagpapasya ang susi sa pangmatagalang kayamanan at kalayaan sa isip. Ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian kundi sa kontrol sa sarili, kalinawan ng isip at disiplina sa bawat hakbang ng buhay. Ang bawat desisyon, bawat hakbang at bawat aksyon ay may epekto hindi lamang sa ating panlabas na kalagayan, kundi sa ating kalooban at karakter. Sa stoic na pananaw, ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa loob bago pa man makita sa labas, at ang bawat hakbang patungo sa maayos na pamumuhay ay bunga ng maingat na pag-iisip, matibay na prinsipyo at matiyagang pagkilos. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, ating palalalimin ang pag-unawa sa sarili, pagtuklas sa tamang landas, at paghubog ng isip at karakter na magdadala sa atin sa mas makabuluhan, mas disiplinado, at mas matagumpay na buhay. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano mo ito hinaharap. Sa pamamagitan ng tamang pag-iisip at aksyon, ang bawat hamon at pagkakataon ay nagiging tulay patungo sa tunay na kayamanan at kapayapaan sa kalooban. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.